Ayan, matagal-tagal na rin mga tol, mula nang magkaroon tayong mga tol ng baka masigawan ako ni Lennon, so baka sabihin ni Lennon, "I still have the floor." Um, Matagal-tagal na rin mula nung magkaroon tayo ng usapang pilosopo. Isa sa mga trip namin ni Lennon talaga sa tamang usapan, sa ganang aming munting kakayahan at kaalaman, nag-share kami ng mga thinkers na na-encounter namin, especially nag-aaral pa kami sa seminaryo. So ayun, 'wag na natin patagalin pa at, mamaya i-introduce natin after nitong opening kung sino ang bida natin sa episode na ito. So tara, simulan natin. Ako po si Russell Ako naman po si Lennon. at ito ang tamang usapan. Usapang May Tama. Today's episode ay naka-dedicate sa isa sa actually hindi siya sikat sa Pilipinas. Pero kung tutuusin, isa siya sa napaka-influential na thinkers na halos dahil sa kanya na-shape hindi lamang ang Germany, but rather entire Europe. Nagkaroon ng pagbabago sa pagtingin sa pilosopiya, sa moralidad, sa pamantayan ng kagandahan. Gano'n kabangis itong taong ito at, so enormous yung kanyang philosophy. Meron din siyang before and after kumbaga. So Itong taong ito ay consistent, no? Mamaya titingnan natin sa kanyang short biography, no? Gusto ninyo ng consistent na boyfriend dapat katulad niya, no? Well, today we will talk about the philosopher from Königsberg, no? From Prussia, no? With the P, no? Prussia, and that is Immanuel Kant. yes, the man who launched what he himself called a Copernican revolution in philosophy. Kaya pag-usapan natin today dito sa episode na 'to sa ating usapang pilosopo, sino nga ba si Kant, 'no? Ano ba yung kanyang thought, 'no? Mga Kant's thoughts, mga ganyan, 'di ba? So, bakit siya importante? Why do some people regard him as the greatest philosopher, sabi nung iba, after Aristotle, 'no? Well, I beg to disagree kasi medyo love ko si Thomas Aquinas. So, I think dapat pangatlo siya. O, pang-apat kasi after ni Augustine, pero ako na yun. While others, at the same time, accuse him of trapping philosophy sa abstraction. Yung bang parang idea lang, 'no? Well, like Plato, sabi nila, na naka-focus ka lang dun sa abstract. So, yun ang ating si Immanuel Kant. Yeah, so kilalanin natin si Immanuel Kant, 'no? Well, nabanggit nga ni Lennon, siya, Prussia pa yung Germany noon, eh. So, sige nun, who is this man from Königsberg? So, before we talk about his life, to understand Kant, tapos yung kanyang, well, kahit na parang meme yung kanyang thought, 'no, yung thought ni Kant, we must first understand yung intellectual crisis ng Europa nung time niya, nung 18th century. So, ito yung mga 1700s, 'no? So, nung panahon na yun, kalalabas lang kumbaga o kaka-organize lang nung tinatawag nating scientific revolution, 'no, that shattered many medieval assumptions, 'no. Ano 'tong mga ito? Halimbawa, yung mga discoveries ni Galileo, 'no, na, yung invention ng telescope, ng scientific method, 'no, and of course yung heliocentrism na ang galaxy pala, or rather ang solar system pala is solar system. So, araw pala yung nasa gitna, hindi pala Earth, 'no. Of course, you have also the likes of Johannes Kepler, 'no, another um astronomer, and then Isaac Newton,
physicist na kilala nating lahat 'no. And these discoveries of these great people seem to show that nature operated according to mathematics, to mathematical laws 'no. Dito na unti-unti although nagsimula panahon pa ni Aristotle may physics, pero dito na unti-unti na parang yung physics ay nagkakaroon ng porma as a, branch of science na governed ng mathematics 'no. At the same time na nangyayari ito, yung mga philosophers naman din, divided. Teka kung ganun pala, saan nanggagaling yung knowledge natin 'no? You have the rationalists na sabi nila, "No, yung reason lang alone could attain the truth 'no." Kung para matuklasan mo yung katotohanan, just trust your reason 'no. And then you have, figures like Rene Descartes 'no, Spinoza o si Gottfried Wilhelm Leibniz, 'di ba? Kasi yan ang mga German, eh, 'no, na they believe na yung certainty could be achieved through pure thinking. At the other hand, you have the empiricists 'no, empirical, so ebidensya. Yan sila John Locke, sila Berkeley, especially si David Hume na mas mamaya madi-discuss natin 'no, that they argued that all knowledge ultimately comes from experience. Tabula rasa ka kumbaga, blank slate kang pinanganak, lahat ng natutuklasan mo ay natututunan mo yung katotohanan dahil natutuklasan mo siya, na-experience mo siya 'no. So, in this, tension, mamaya mas titingnan natin, it really delivered a challenge especially si Hume, si David Hume 'no. So, given that background, let us now go, maikli lang na ano, ano bang buhay itong ni Immanuel 'no, ni Kant. Kant was born on April 22. So, kalapitan ni Russell. April 22, 1724 in the city of Königsberg in East Prussia. Königsberg ngayon ay hindi na part ng Germany. After ng World War II, sinakop 'yun ng Russia. Ang tawag nila dun ngayon Kaliningrad, 'no. 'Pag tingnan niyo yung mapa ninyo, 'yun na yung, kakaibang ano kasi nandito yung Poland, may maliit dito na Russia, tapos andiyan yung Latvia, yung Lithuania, yung ano, tapos Belarus. May maliit na Russia na nakahiwalay dun sa malaking Russia, 'no. 'Yan yung Königsberg, 'no. Dati 'yan yung capital kumbaga nung Kingdom of Prussia, which later will unite the German Empire 'no, hanggang sa World War I. So, 'yan sila. Today, the city is now known as Kaliningrad. His family was poor but deeply religious. So, yang Prussia, dahil nasa north yan ng Germany, isa yan sa heartlands ng Protestant Reformation, 'no? Andiyan yan, north ng Germany ang mga ano, especially yang ano, yang Königsberg 'no. Bakit? Kasi yang ano na yan, yan ay dating, nagsimula yan sa mga ano, eh, Crusaders. Nandiyan dati yung mga Teutonic Knights tapos nung nagkaroon ng Reformation, yung Teutonic Knights parehan silang mga Knights Templar, eh. So, religious din sila. Pagdating ng Reformation ni Luther, nag-convert sila sa, um, Protestantism. So, isa sila sa pinakamasisidhing, protestante 'no. And well, si Kant at yung kanyang pamilya ay galing dun sa ganung tradition 'no. They belong to a Lutheran movement known as Pietism 'no, Pietism. And this is important kasi ang focus ng Pietism ay hindi rites, hindi sacraments, hindi, hindi yung kung paano natin i-ano, imagine ng religion. Ang focus nila ay moral seriousness, discipline, and personal holiness 'no. So many scholars believe na itong religious upbringing na ito kay Immanuel Kant ay naghubog ba sa kanya. And later on, 'pag tiningnan natin yung kanyang filosofiya, especially yung kanyang moral and ethical philosophy, makikita natin yung bakas nitong Pietism 'no. Now, sabi ko kanina, si Kant ay kilala bilang consistent 'no.
Siya ang kumbaga maghahanap kayo ng boyfriend na, na hindi kayo iiwanan na consistent buong buhay niya. Dapat katulad ni Kant 'no? Perhaps there is no other philosopher that has ever lived a more disciplined life. Well, sabi ko kanina hanap kayo ng boyfriend katulad ni Kant, pero ang problema mo si Kant never siyang nagpakasal 'no, never siya nagkaroon ng asawa. He dedicated his life sa philosophy, sa pagtuturo, sa pag-aaral 'no, kaya sabi nung ibang mga ano, kaya siya masaya sabi ng iba, pero ano lang yun. He never married, he rarely traveled. He spent most of his life in Königsberg, in the city of Königsberg 'no. And actually ito na papasok yung consistency. According to popular stories, yung daw mga kapitbahay niya 'no, siya yung batayan para malaman nila anong oras na. Kasi every afternoon naglalakad siya same time, to the minute kumbaga. So 'pag nakita nila andiyan na si Immanuel Kant, ise-set na natin yung mga relo natin. Kasi sa kanya yung tamang oras, eh, kumbaga. Gano'n siya ka-ano, kadisiplinado 'no. And whether that is entirely true or not o baka ano lang yun, urban legend lang yun, pero it reflects 'no, yung kanyang reputation for extraordinary regularity, yung kanyang disiplina 'no. And the fact na hindi man lang siya nag-travel, although mas mahirap ang travel noon, pero yung mga philosophers by that time nagta-travel yun sa Europa, si Descartes. Ano yan, eh, lagi yan ano, bisita yan ng mga ano, ng mga hari, ng mga duke 'no. Hanggang Russia nakarating yan, naging ano yan, bisita yan sa Russia si Descartes, eh. Pero si Kant hindi, kakaiba siya, nag-stay lang siya dun sa ano, Königsberg 'no. He stayed home and yet, tulad ng sabi ni Russell sa intro, and yet he actually changed the world 'no, at makikita natin yan ngayon sa discussion natin sa kanya. Anyways, that's a short biographical, sketch of Immanuel Kant 'no. So, punta tayo ngayon dun sa kanyang ano, awakening 'no. Ikaw Yansel. Kasi share, hindi ko alam kung kay FMS mo 'to narinig. Pero may tama ka naman dun, whether or not it's true, we'll never know 'no. Pero may ganiyang legend din kay Benedict XVI when he was still Cardinal Ratzinger. Like, ang mga tao alam nilang 6:30 na ng umaga. Kasi 6:31 hindi mo na siya makikitang dadaan doon sa kalye na yun. So dun 6:30 daw, dadaan siya dun. 'Pag nasa ano, kakaway siya kung pero 6:31, 6:32 wala na siya doon sa kalsada. Yun yung parang ano dun, the the discipline, the rigor. While some of us might see this as rigidity, na parang, napaka-ano mo naman, denumero ang galaw mo. Pero there are some people who really find this very helpful, very useful, at the same time meaningful to them 'no. So, kanya-kanyang trip lang tayo sa buhay anyway, pasok na tayo, dahan-dahan tayong pumasok sa pilosopiya ni Kant 'no. Ang namamayagpag na issue nung panahon ni Kant ay yung tinatawag na Hume's challenge o yung challenge na pinost ni David Hume sa pilosopiya. Hindi ko alam kung siya ba yun, basta mayabang yan si David Hume 'no. Kant later wrote 'no, actually, that reading Hume awakened him from his quote unquote 'no, dogmatic slumber. Bakit, ano ba ginawa ni Hume kasi 'no? Causality, yung causality na tinatawag, yung cause, causality, yung sanhi ng pagkakaroon ng ano, o kumbaga 'pag yung bola ng bilyar 'di ba, tumama sa isang bola, ang tanong ni Hume dun, nakikita ba talaga natin yung causation 'no, yung sanhi? Hindi 'di ba, kasi we merely observe one event followed by another. So yung pagtama ng bola sa isang bola, hindi yun yung mismong cause, eh, 'di ba? So we never perceive a necessary connection. So this raised
a terrifying possibility, and perhaps science rests on assumptions that reason cannot justify. Ito yung problema actually. Yang dalawang 'yan, si Rene Descartes 'no, at si David Hume, nag-pose 'yan sila ng dalawang napakalaking problema 'no, na kapagka dun ka nag-subscribe, mau lahat, halos lahat makukulong doon sa sa state ng doubt. Yung kay Descartes pa nga yung solipsism, 'di ba? Kaya nagkaroon ng massive na ano, na doubt sa philosophical system. Na kung ano, kung ganito, ano talaga totoo? Baka mamaya sinasabi natin na tumutuklas tayo ng katotohanan, pero yung totoong alam natin, assumption pa rin yun. Minana lang din natin, pinarot lang natin, binigyan lang natin ng ibang label. Yun yung problem, yung challenge ni Hume. Hindi ko sure nga kasi kung si Hume ba o si Hegel yun, eh. Pero may isa sa dalawang mayabang na yan na nagsabi, "Pagkatapos ko, tapos na ang philosophy. Wala nang magsusulat tungkol sa philosophy." I think it's Hegel, eh, pero oo, pero parehas sila. Alam ko may ganong tirada si Hume, kasi nga talagang sikat na sikat si Hume, actually 'no, and Hume was English. Kasi yan ang linya ng ano, eh, ng English philosophy, more on epistemology, language. Kaya siya yung halos naging champion ng empirical school, kasi si John Locke, si George Berkeley, mga ano yun, eh, mga Ingles 'no, Anglikano pa nga yata yan si Berkeley. Si Rene Descartes kasi, si Descartes, si Malebranche, si Spinoza, so medyo continental yan, French yata yan sila. Si Spinoza ay German, Hudyo na excommunicate. Ah, Kaya kaya ano, may gano'n. Yan yung rationalist, yung binanggit kanina ni Lenin. So, the central question o yung great question ni Kant, how how is knowledge possible? Eto, sige, okey. Kumbaga, yung dalawang school na yon, over the years, we are not talking about 1 year, 2 years, 3 years dito, mga kapatid. So, halimbawa si Kant 1724 pinanganak, 'di ba? Yung problem ni Rene Descartes 1600s pa yon. So, ang point natin dito sa modern philosophy na tinatawag, yung dalawang school na yon umabot na sila sa tugatog, tapos ang naging tugatog ng pagpapalalim nung mga pilosopiya, parang papunta sa kawalan na parang, "Shit, all this time wala pala talaga tayong alam. All this time, baka mali pala talaga ang alam natin." May gano'n. Kaya yun ang sinasabi ni Kant, "Eh, di balik tayo, anong tanong natin ngayon? Paano paano talaga natin nalalaman na may alam tayo? How is knowledge possible? How can science produce universal truths if all knowledge comes from experience?" Kasi hindi rin matanggap ni Kant, eh, pero ina-acknowledge niya, may point nga naman kasi, 'di ba? Yung sinasabi nga ni John Locke na tabula rasa, na ang mga bagay o ang katotohanan natututunan natin dahil nararanasan natin. Pero sabi ni Kant naman, kung scientific, kung siyensya-siyensya tayo, yung universal truths paano natin malalaman kung lahat from experience? Parang ang classic na tanong niyan sa philosophy, ang bulag ba ay meron bang innate na capacity ang mga bulag na tao sa art? At ang mga bingi o deaf ay meron bang, ah, potentiality makaintindi ng musika, 'di ba? Kasi yun yung laban nga doon, eh. Kasi kung lahat nga ay, ah, empirical, hindi naman totally stupid din yung rationalist thought, 'di ba? So yun yung ano, so eto naman yung tanong niya sa sa rationalists. How can mathematics be certain? Kasi yun ang dulo ng rationalism, eh. Kahit si Spinoza dun na nahulog, eh, na hindi, ang pure lang na bagay sa mundo na pwede nating pagkatiwalaan ay math.
Kasi yan ay pure, logic, yan ay pure ano, systematic, et cetera, ganyan. How can metaphysics exist, 'no? Dati kasi, well, medyo relihiyoso si Kant 'no, and undeniably malaking portion pa din yung ambag ng simbahan 'no, ng religion sa patuloy na pag-shape ng philosophy. And yung religion, the very notion o yung philosophy of God, yung theodicy na tinatawag, falls under the purview of metaphysics 'no. So how can metaphysics exist kung empiricism tayo na? So these questions would lead to one of the most influential books ever written 'no, yung Magnum Opus ni Kant 'no, Critique of Pure Reason. At dito sa pagbuo ito ng Critic of Pure Reason, dito yung tinatawag na si Kant mismo yung tumawag nito yung kanyang Copernican revolution 'no, from Copernicus. Kasi nga 'di ba si Copernicus yung unang nag-put forward nung idea na ng heliocentrism 'no, na very, it was an earthquake sa science, sa physics 'no. Later on, mas kilala natin si Galileo, pero hindi kanya yun, hindi niya original yun. Kay Copernicus talaga yun 'no. In that sense, kung paano siya naging gano'ng earthquake sa scientific community 'no, sa Europa ng Renaissance, eh, ito ring shift ni Kant 'no, ay gano'n ding ka-revolutionary 'no, na later on, tiningnan natin yung legacies niya, yung mga criticism sa kanya, eh, talagang makikita natin, oo, talagang ano, very ano, influential itong naging ano na 'to, naging Copernican revolution na ito ni Kant. Ano ba ito 'no? So, before we go to Kant's revolution, ano muna ba kasi yung traditional view 'no? Remember, ang pinag-usapan natin dito yung sinabi ni Russell na, "How is knowledge possible?" 'No? Paano natin malalaman na yung nalalaman natin 'no? Now, you will be asking, "Teka, walang ano lang naman yan, eh, philosophical verbiage lang naman yan. Ano lang naman yan, aksaya lang ng oras, bakit kailangan pa nating isipin yan?" Hindi, kasi ang pinakamalaking ano dito, problema dito, babalik ka kay Descartes, eh, paano kung ano, kung ginugoyo lang tayo ng isang demonyo na lahat pala ng ala-ala natin, lahat ng experiences natin, eh, peke pala, 'no? O kaya malay mo, kung sabi sa isang ano, 'di ba, isang oriental philosopher 'yun, eh, paano kung panaginip lang lahat ng ito, 'no? After kunwari, mabuhay ka, ako ngayon, I'm, 30 years old, tapos bukas matulog ako ngayon, pagkagising ko bukas malaman ko na panaginip lang pala ako, 5 years old pa lang ako, 'no? So, how can I say na true? Ano yung truth dun, 'no? How can I be sure of my knowledge, kumbaga? So, ang traditional view is that ng mga philosophers before ni Kant, ang general assumption is that the mind conforms to reality, 'no? So, ibig sabihin, the world is out there. Itong cellphone na ito nag-e-exist 'to sa labas ng utak ko, 'no, sa sarili niya, okey? And napadaan ako, nakita ko siya, nalaman kong may cellphone. So, then the mind therefore passively receives the thing outside of it 'no, yung reality na tinatawag natin ng world 'no. And knowledge therefore occurs when our thoughts match the external objects 'no, na kapag nakita ko 'tong bagay na 'to, maiisip ko, cellphone, yun ang knowledge 'no, justified through belief 'no. Kasi justified siya kasi totoo siya, nag-exist siya, eh. Ibig sabihin ang hindi knowledge ay 'pag kunwari nakita ko 'to tapos sabihin ko, ano yan, sofa, 'no? So hindi yun knowledge, hindi nag-conform, eh, yung mind ko sa reality 'no. Ano ngayon yung Copernican revolution ni Kant, yung kanyang proposal 'no? Sabi niya, baka baliktad, 'no? Dun nanggaling yun kaya Copernican kasi katulad ng ginawa ni Copernicus, eh. Baka hindi Earth yung gitna, baka araw. So, baka baliktad 'no? Kant reverses the relationship now. Instead of asking na
paano nagko-conform yung mind sa object, sa outside object. Ang tanong ni Kant, what if what if objects conform to the structure of our minds? Ibig sabihin, paano kung ito pala ang bagay na ito ang nagko-conform sa isip ko, 'no? So this is the famous Copernican revolution ni Kant, 'no? Just as Copernicus placed the sun rather than the earth at the center of the solar system, kaya nga solar system, Kant placed the knowing subject, yung ako, at the center of philosophy, 'no? Kaya makikita natin ngayon na ang focus ni Kant, later on tatawagin siyang rationalist, 'no? Kasi ang focus niya yung subject, yung ako, yung nag-iisip, 'no? Hindi yung, objective na nakahiwalay sa akin, 'no? Yung ako, yan ang center ngayon ng pilosopiya. And because of that, tingnan natin, we dive deep now how knowledge works kay Kant. Yan, papasok tayo sa critique of your reason, 'no. Pero disclaimer lang, 'no, we're not, philosophy, ah, experts na rin, 'no. We studied, sure, 'no, pero gaya nga ng sinasabi ni ChatGPT, maliit lang dun sa baba, 'no. ChatGPT can make mistakes, oo. So, Lennon and Russell can also make mistakes. Pero we'll try to hangga't sa makakaya namin. And also, I would like to take this opportunity to thank our professor sa philosophy. Sa akin si Gwen Barde, 'no, dahil kay Gwen Barde, nagkaroon ng kulay, 'no. Kapag kinukuwento niya 'to napaka-ano, napaka-interactive, 'no. Anyway, ang gusto kong ano, may script man ako dito, pero gusto ko siya ikuwento kung paano siya kinukuwento ni Gwen Barde. So, sabi ni ano, ni Father Gwen, yan si Kant, ah, makikita mo yung ugali o yung hallmark ng isang napakahusay na philosopher. 'Pag meron siya talagang power to integrate. Si Kant yung isa sa kaya siya naging very important kasi si Kant nagawa niyang i-integrate, sa kanya nagsimula actually na medyo integrated na ulit yung philosophy. Kasi yung attempt niya, pinagkasundo niya yung mga long standing na magkakaaway sa history ng philosophy. Magkakaaway in the sense na separate schools of thought, 'di ba? Kaya nga yun yung Kant's thought, eh. Kasi pinag-isa niya, 'no. So una, 'di ba, yung, papahapyawan ko lang yung laban ni Heraclitus at saka ni Parmenides. Heraclitus kasi sabi niya, "Hindi, lahat ng bagay nagbabago. Yung tanging hindi nagbabago lang sa mundong ito, eh, yung pagbabago mismo. Magbabago talaga lahat." Dumating si Parmenides, sabi niya, "Hindi, lahat ng nangyayaring 'yan, bahagi lang 'yan nung dawan." 'No? So merong dawan, yun yung pinaka-ultimate na ano, na realidad, 'no. Ah, yan yung ano, yan lang yung absolute. Hindi, walang pagbabago kasi lahat ng mga nangyayari ay effects lang yan nung dawan. So, fast forward sa history, si Plato pinag-isa niya yun. Kaya naging napakaimportante ni Plato. Kasi siya yung nagpagkasundo nung away ni Heraclitus at ni Parmenides. Doon sa kanyang, yung the world of ideas and the world of ano, the world of change, 'di ba? Kasi world of change, there's world of ideas. Tas lahat yan ay under ng truth. Eh, na-refute siya ni Aristotle, eh. So ngayon, may away na ngayon yung philosophy ni Plato at ni Aristotle. So dumating naman ngayon si Augustine. Although si Augustine medyo Neoplatonic, tapos si Thomas Aquinas medyo Neo-Aristotelian. So nagtuloy-tuloy yung ano, yung history of philosophy, laging may gano'ng tendency, 'no.
ultimately after medieval philosophy, yun na nga, with Descartes starting the conversation again, epistemology na ngayon ang away, hindi na metaphysics. Dun sa epistemology niya, rationalism, tapos dito kala Hume, kala Locke, kala Berkeley, yung empiricism. So anong ginawa ni Kant? No? Si Kant, yung genius niya, siya yung nag-introduce ng tinatawag ni Gwen Barde na transcendental idealism. Kasi nag-transcend eh. Bakit? Paano? Paano nga ba daw tayo natututo? Paano tayo nagkakaroon ng pagkakaalam o ng kaalaman, knowledge? The first is through the senses. So, in-acknowledge siya agad ni Kant. Ah, tama kayo dyan, Hume. No? Eh, sabi ni Kant, knowledge begins with experience. But not all knowledge arises from experience. No? It comes by levels. So, the first level is sensation. Kasi nga naman, panlasa, pandinig, pagtanaw, yung, yung texture, 'di ba? Yung texture, lasa, yung malakas, mahina, mga gano'n, 'no? So, the mind receives raw data through the senses. So, yun, very ano yun, very basic, 'no? Hindi niya sabing lowest, no, but it's the basic, the basic. Now, Kant argues something revolutionary here. Kasi sabi niya, paano yung space and time? Hindi mo yun maano, hindi mo ma-account yun sa senses, yung space and time. So, ibig sabihin, hindi nga lahat ay dadaan or hindi puro senses lang. Hindi puro ah, doon lang sa experience, direct raw experience of something. So there must be something, no? So there are forms, no, through which we experience reality. See, space and time are things, they are not things we discover. So we never encounter anything outside space and time because our minds structure experience that way. Kaya nga yung multo, yung especially 'di ba sa kanila, Diyos, anghel, konsensya, labas siya sa ano eh, hindi siya unnatural siya sa'yo, so hindi mo siya ma-experience. So anong pinopropose ni Kant? Dito papasok yung Verstand, yung understanding. The mind then organizes sensory data through concepts. Actually, may categories ito eh. Kalimutan ko lang. Tingnan natin kung parang merong ano to. Ito, kumbaga, yung senses, di ba may sarili yun. May sariling categorization sa senses eh. Yung kung sight ba, kung hearing, kung lasa, no? May mga mini ano pa yun, subcategories. Ganon din dito sa understanding. Pero dito, sinasabi niya dito, unity, plurality, substance, cause, necessity. These are not learned from experience, but they make experience possible too. So yun yung kwan ng ano. Ito naman, ito yung rationalism, no? So meron kang empiricism, meron kang rationalism. Kumbaga, the way you try na unawain ang isang bagay, yung object o yung katotohanan sa harap mo, yung realidad, pina-process yan ng mind mo either kung applicable ba yung unity, yung plurality ba, yung substance ba niya, yung nagpapaupuan sa upuan, yung cause, yung kaya ba naging upuan niya kasi merong pumutol ng kahoy at nagkarpintero niyan para maging upuan. So, the cause, the necessity, kaya ba gano'n dahil sa ngayon nangangalay ka na kailangan mo na po yung mga bagay na yun, these are concepts na yung mind natin yung nagpo-process at hindi siya necessarily dumadaan through senses. So, ngayon, ano lang gusto sabihin dito nito? Meron kang tatlong stages. Senses, sensation, understanding, reason, and yung tinatawag niyang
pure reason. Yung pangatlo, yun yung highest order na ano yung pure reason, yung iba tawag natin dun intuition. Sa sobrang automatic ng intuition o nung pure reason, hindi mo na siya ipo-process, gagawin mo na lang. Halimbawa nakakita ka ng ano, ng mabangis na hayop, ng, lion, hindi mo yun aanuhin, hindi mo na kakasalubong mo na, nasa harapan mo, eh. Hindi mo sasabihin na, "Ah, kapag hinawakan ko 'to, ito ay mabalbon at 'pag nagkagat ako dito, mapupunit ang katawan ko." Hindi, eh. O kaya sasabihin mo, ah, kung ito ay kasi kagabi kasi nung pinaplano namin 'to, asong ulol dapat gagamitin kung ano, pero siyempre dahil may anak TVsil tayo, lion na lang, 'di ba? O kaya kapag nakita mo yung lion, hindi mo na siya i-a-analyze na, "Ito ay isang lion dahil, ah" So, matutulis sa kayang mga ngipin, hindi, eh. Gagawin mo either humarap ka puno, 'di ba, tatakbo ka na lang, eh, kaya magpe-play dead ka. Pero the point is, intuition, pure reason. So, iba-bypass mo 'yun minsan, hindi siya automatic 'no, at times 'no, 'yun na lang, nangyayari na lang siya. Now, 'yun yung sa atin, it's the thinking subject, ah, it's the subject, the I, the ego, me, ako, the subject. It's the subject that thinks. So dun ni-u-unite ulit ni Kant yung I ni Descartes. Kasi sa dulo nga ng philosophy ni Descartes sabi niya, ang pinakamapagkakatiwalaan na lang yung mismong I na nag-iisip. Kaso lang 'di ba parang nahulog din si Descartes dun sa self-doubt na paano kung yung I ay mali? Paano kung yun nga baka dinideceive lang tayo ng isang politiko, ng demonyo pala na ano, na binigyan tayo, tinaniman tayo ng maling ala-ala 'no. So, may gano'ng ano pero sabi ni Kant, hindi, yung etong I na 'to, it's a thinking subject and yung subject na yan hindi hiwalay yung senses at hindi hiwalay ang understanding, lahat yan ay nasa loob. And there are times wherein we interact with reality na hindi applicable yung sensation and understanding. At times we just have to act on it. That's pure reason. Ngayon, ano naman yung object 'no? Ang object ay hinati din ito ni Kant. Ito na yung tinatawag na transcendental idealism. Ito yung revolusyon na inintroduce ni Kant. Why? Kasi for the longest time nga, ang sinasabi nga yung traditional view na sinasabi ni Lennon kanina, yung mind natin nagko-conform sa object. And para kay Kant, hindi rin naman totoo yan 'no, kasi parang, ah, pag sinasabing nagko-conform yung mind sa object, fini-fit lang din natin, yung narrative for it to make sense sa atin, 'no. So, tulad yung challenge ni Plato na for example, kung may Lennon dito sa World of Change, hindi natin alam kung ano talaga yung Lennon dun sa World of Ideas, yung tunay na Lennon doon. So, parang gano'n yung issue din dito ni Kant na baka naman object has a way of seeing or understanding itself. So, ang pinakamalaking portion ng object yung tinatawag na nomena, yung nomenon o yung nomena. Yung nomena, yun yung the thing in itself 'no. Ito yung reality as how it understands itself, way, way different from how we understand it and never natin siyang maiintindihan 'no. So, halimbawa nga, sabi nga ni Leno kung ito ay cellphone, oo, dahil nga ginawa natin siyang cellphone at ginawa natin siya para maging cellphone, pinagmukha nga siyang cellphone. Pero that cellphone in itself, hindi mo siya how it views itself, not necessarily kasi nga dito papasok yung phenomena o yung phenomenon. Cellphone nga 'to, 'di ba? Pero kahit cellphone ito, kahit sabihin namin ni Lennon na ito ay cellphone,
The way Lennon understands, appreciates his can be or will definitely be different from how I do. Halimbawa kay Lennon, this is my personal companion, this is my writing assistant, this is my uh, communication to my loved ones in the Philippines. Eh, sa'kin halimbawa, alarm clock, calculator na pang 5 times 5, 'di ba? So, gano'n. Um, Magkaiba siya. So, dito papasok yung phenomena, 'no. Yung phenomena, ito yung object as how we interact with it. Dito sa phenomena, kung dalawa 'yan, yung ito ka, yung thinking subject, ito yung object, para siyang ganyan, 'no. Kung ito yung thinking subject, ito yung object, yung phenomena is kung paano natin siya na-e-encounter, na-e-engage. Yung nomenon, hindi mo siya makikita, hindi mo siya hindi kasi it's the thing in itself. Pero from time to time, sabi ni Kant, nasisilip natin ng konti kung anong meron dito, and it is through pure reason. Kasi yung phenomena, yung engagement natin sa reality is by either sensation or understanding. Pero yung nomenon, minsan nga you're acting na lang, eh. So, you get to understand. At least magkaroon ka daw ng glimpse. So, we know appearances, 'no? We do not know reality as it exists independently of our minds. So, this is both empowering and limiting. Science becomes possible, but metaphysical certainty becomes possible as well. So, yung genius ni Kant, it transcends, 'no, yung nagkaroon ng transcendental idealism kasi meron ka palang ano, meron kang pure reason, 'no, by which you get to interact with reality without being locked o ma-confine ka lang sa anong alam mo, sa kung anong nararanasan mo. Just to ano, what is critic of pure reason, what Kant rejects, basically it's traditional metaphysics na God, soul, so yun, dahil nga Lutheran siya, eh. So he argues that pure reason cannot prove, the immortality of the soul, existence of God, eternity of the universe. Pero not because these truths are false, no? But because reason exceeds its proper limits when it attempts such proofs. Yun ang naging issue, kaya rin pinanganak yung modern philosophy, according to Benbate. Yung nagkaroon na ng decadent scholasticism, 'no? Aquinas, lived around 1200s, 13 ba? Something like that. Pero his followers, yung mga Thomists, sila yung nag-pursue nung thought. So from the basic ideas o tenets ni Aquinas, na-overcomplicate, 'no? Parang sinabi mo halimbawa yung mesa ay para lang dito, ano siya, ito may ganito siya, yung basics ng isang mesa. Dahil sa naging OA o naging lumala yung scholasticism, ay hindi ang mesa para maging mesa kailangan may ganito ng klase ng paa, dapat meron siyang ganitong paa na may hugis ganito. To the point na halos lost in translation na. Gano'n din sa Scotism, parang gano'n, 'no? Yun yung sinasabi dito ni Kant. Okey naman yung rationalism, pero kung puro ka na lang ano, mental gymnastics, wala rin, hindi yun it kills philosophy than enriches it. So yung antinomies naman na tinatawag, Kant shows that reason can argue both sides ng major metaphysical questions. Example, is the universe finite or is it infinite? Reason can produce persuasive arguments for both.
So this demonstrates that pure reason becomes confused when it ventures beyond possible experience. Kaya ito sinasabi niya na yung pure reason, hindi siya dapat i-confuse sa reason. Kasi yung reason ay verse stand yun eh. No? Yung pure reason, it's something that you simply just have to take an action when necessary. Yan yung ano dyan, yan yung kuha natin dyan sa critic of pure reason. Now, si Kant or yung major genius ni Kant ay hindi lang sa epistemology but rather tulad ni Plato of all, from the Critic of Pure Reason tinahi niya lahat doon, yung kanyang philosophical system. Ngayon papasok naman tayo sa moral philosophy ni Kant, which is critic of practical reason, and dito very interesting 'to dahil si Leno naman ang taya dito. You will see how from having the capability of having a pure reason, Kant now will ask ethical questions. Sige non, ikaw naman dito. Ganda ng exposition ni Russell dun sa pure reason, 'no? And yun nga, actually just a comment 'no before we go. Just a comment. Yan actually yung ano main argument ng, remember, Kant came from a Protestant background, no. Main argument of Protestant theologians laban sa Catholic theology. Sabi nila kasi nga raw ang Catholic theology ay meron kasi tayong tinatawag na analogia entis tayong mga Katoliko, no. And doon is that we affirm that we can grasp God with our reason, no, pero grasp lang, analogy lang, analogia entis nga, no. Sabi ng mga Protestante, hindi, never. Kaya nakita mo protestante si ano, si Kant, sabi niya, no, pure reason cannot ano, cannot enter metaphysical questions kasi hindi siya na-experience. So, question of God, question of morality, no, question of immortality of the soul, of the universe, no. Kaya papasok siya. Pero sabi niya, hindi dahil diyan na idine-deny ko na yung ano, yung existence ng Diyos, ng mabuti, ganyan. Kaya sabi niya, after ng pure reason, let us now go sa practical reason, no. Dito na tayo sa moral philosophy ni Kant, no. So meron siyang tatlong ano, major ethical works, no. If you want to go and go deeper kumbaga sa kanyang moral philosophy, meron siyang tinatawag na groundwork of the metaphysics of morals. Then of course nabanggit na ni Russell yung second niya na magnum opus o great work na critic of practical reason. And then the third ay yung metaphysics of morals, no. Now, paano natin aanuhin yung ano, yung moral philosophy ni Kant? The first thing that we have to recognize, kumbaga, pinaka-foundation niya, is that nagsisimula si Kant sa isang starting claim, no? And that is that nothing is good without qualification except a good will, no? Yun lang ang ano, umpisa ng lahat, yung goodwill na tinatawag. Not intelligence, not talent, not wealth, not happiness, no? Only a will committed to a moral duty, no? So, duty siya, yung morality, no? Before ni Kant, yung mga moral philosophers like Aristotle, for example, Thomas Aquinas, no? They grounded ethics in happiness, no? For example, yung eudaimonia ni Aristotle. Virtue, yung virtue ethics, Thomas Aquinas. Divine command, no? Social customs, no? Dito sa Greece, ang mabuti ay ano, ay cremation. Pero pagdating mo sa Persia, dapat ay ano, paglilibing, no? So, hmm, ano ba 'yun, universal ba? Hindi, mabuti siya dito lang sa amin, mabuti 'yun doon, no? And then, of course, by the time ni Kant, ang pinaka nagsusway ay yung tinatawag na consequentialism, no, yung consequences ng isang bagay ay mabuti, depende anong magiging consequence niya, kung mabuti ba o hindi, no. So kunwari sabihin na ano, papatay ako ng ano, ng maraming tao
kasama yung mga inosente. Kasi gusto kong maging ano, mapayapa ang republika 'no. Burahin natin yung mga kriminal, yung mga adik 'no. Masama ba yung ginawa niya? Hindi kasi mabuti naman yung naging effect, eh, yun yung consequentialism 'no. Can't believe that all these approaches, happiness, virtue, divine command, social customs, consequences, et cetera, lahat 'to, they suffer from a common weakness. And that is that they depend on something na contingent 'no, bagay na pabago-bago kumbaga. Halimbawa, happiness. Puwede yung happiness ko iba sa happiness ni Russell, sa happiness ninyong nakikinig, 'di ba? What makes you happy? Puwedeng ano, masaya na ako na nakaupo dito 'no, na nagre-record ng podcast with Russell. Maybe para sa'yo, ang masaya sa'yo ay maggala halimbawa 'no, kahit na nasa initan ka ng araw pero you really like the outdoors 'no. That's ano, simplification. Pero yun pa lang, may pinagkaiba na tayo 'no. Of course, culture differs 'no. Yun nga, social customs. So, sa Pilipinas halimbawa, eh, tulungan mo yung mga magulang mo o kaya ay, yung ating very Confucian yun, eh, yung ating, yung filial piety natin, eh, na may ginawang masama yung magulang ko, yung pamilya ko, kamag-anak ko, eh, siya itutulungan ko, 'di ba? Eh, pagdating mo outside ng Asia dapat hindi, ipapakulong ko yun kahit nanay ko yun, kahit na kapatid ko yun, kasi yun ang tunay, yun ang totoo, yun ang ano, yun ang moral duty ko. Pero cultures differ, 'no? Consequences are unpredictable. Hindi mo malalaman ngayon kung moral ba yung ginagawa mo hangga't wala pa siyang fruits, wala pa siyang effects, 'no? So, kunwari babanggain ko ba 'to, 'di ba? At the moment hindi ka ngayon makapag-decide kasi nga hindi mo pa alam kung anong magiging ano, magiging, fruits nun, yung consequence nun, 'di ba? Remember yung ano, yung thought ano, experiment ng, trolley, 'di ba? Yung, meron ditong 5 naka-ano dun sa riles tapos sa kabila may isa lang. So, saan mo raw idadaan yung iyong tren, 'di ba? Kasi wala ka raw choice kundi dun lang daw sa dalawa, eh, 'di ba? Eh, hindi mo pa alam, eh, kung anong magiging result, eh. Kung magka-calculate ka lang katulad ng mga utilitarianists, ay dun lang ako sa isa kasi isa lang mamamatay kumbaga, eh. Pero it differs, it's unpredictable 'no. Desires change, nagbabago kung ano yung mga gustuhin natin 'no. So, ang sabi ni Kant, if morality is truly universal, then dapat ang kanyang basis ay universal din. Bagay na hindi magbabago kahit na ako'y nandito sa Espanya, si Russell nasa Pilipinas, na ako'y lalaki, tapos ikaw ay babae 'no, na ako ay, 30 years old, na ikaw ay 65 years old 'no, na kahit magkaibang-magkaiba tayo, eh, pareho pa rin sa atin 'no. And ngayon, ano yang universal na yan na basis 'no? Para kay Kant, that is reason itself, reason. At dun papasok yung idea na ang morality para kay Kant ay duty 'no. A moral action is moral not because of its consequences, rather it is moral because it is done from duty na galing sa iyong reason. Kasi yun yung universal, eh. Ito yung nagse-separate kay Kant sa mga ibang mga consequentialists, eh. Kaya meron siyang tinatawag na categorical imperative, utos, 'no? Categorical, ibig sabihin isang utos 'to na ano, yun talaga kumbaga 'no? Yung kanyang famous na ethical principle, sabi ni Kant ay, "Act only according to that maxim, whereby you can at the same time will that it should become a universal law." Ibig sabihin, gawin mo lang yung isang bagay kung iisipin mo na itong bagay na gagawin ko ay dapat gawin din ng isang tao sa same na situation. Kunwari lang, "Ay ito bang, um, cake na ito ay kakainin ko," 'no? Isipin ko, so yun ba ay gusto kong gagawin din ni Russell kahit nasa Pilipinas siya sa same situation ko kunwari. Okey lang pala.
kasi pagkain naman 'to, eh. So, gagawin ko, 'di ba? Eh, paano kung diabetic ako? Kakainin ko ba 'tong cake na 'to? Ay, ibig sabihin, I wish na all diabetic people will eat this cake, 'no? Do'n na nagsasabi ka, hindi, 'no? So, act only according to principles that everyone could follow, 'no? So, if universalizing an action destroys morality, then the action is immoral, 'no? Na hindi mo hindi kasi depende sa situation, eh. Hindi, ang sabi ni Kant, hindi depende sa situation. Dapat maisip mo na lahat ng tao at the same time gagawin din yung ginagawa mo, yung gagawin mo, 'no? Example, remember nagkaroon tayo ng ano, ng episode or 2 episodes about lying, pilosopiya ng pagsisinungaling. So, if you want to ano, go back there, napag-usapan din natin si Kant. So, kasi galing din kay Kant itong example na 'to, eh, 'no? Suppose everyone lied, lahat nagsinungaling. Then therefore, wala ng kwenta yung mga promises, yung mga kontrata, and then magdi-disappear na yung trust. Wala ng pagtitiwalaan kasi lahat pala nagsisinungaling, eh. Therefore, lying cannot be universalized. And if lying cannot be universalized, therefore, sabi ni Kant, lying is morally wrong. No? Pare, tinanong ka kasi yung maliit na bagay, no? Eh, nakakabasag ka ng ano, ng pinggan, no, sa bahay. Tapos tinabi mo, nilinis mo na, tinanong ka ng nanay mo, "Oh, nawawala yung pinggan natin, nasaan?" Oh, siyempre iisipin mo, maliit na bagay lang naman, eh. So sabi ko, mag-ano lang ako, white lie, di ba? Pero ang sabi ni Kant, before mo sabihin yung white lie mo, isipin mo muna, do you want that people do not tell the truth at all times, everywhere in the world, no? Sa same situation. So teka, pagka gano'n, eh, wala ka ng ano, yun nga mawawala na yung tiwala, mawawala na yung meaning ng mga salita natin, 'no? So we don't want to ano, universalize that. So to understand Kant's ethics, we need to understand what he means by an imperative. Ang imperative meaning, it's a command. Kant distinguishes two kinds of command, 'no? First is yung hypothetical imperatives, no? These are conditional command. So, if you do this, no? Example, or rather, if you want this, do this. Yan. Example, kung gusto mong may ano, mataas kang grades, dapat mag-aral ka. Kung gusto mong maging healthy, dapat mag-exercise ka, no? Kung gusto mo ng pera, magtrabaho ka. These depend on particular desires. Kung hindi ko gusto, eh di yung imperative hindi na nag-aano sa'kin, nag-a-apply sa akin, 'no? Yung categorical imperatives, 'no, hindi katulad ng hypothetical, eh, different yun. It commands absolutely. Not because of what I want, but because of the expected not because of the expected results, but because reason itself requires it. Oo, sinasabi niya, kailangan mong gawin ito, 'no? Period. No conditions, no exceptions, no bargaining. Now, the question, bakit ayaw ni Kant dun sa consequentialism, yung ang morality ng isang bagay ay yung kung anong naging fruits niya, 'no? Sabi ni Kant, imagine two people. One tells the truth because it is right. Yung isa naman, he tells the truth kasi profitable, eh, na magsabi ng totoo, 'no? Both of them are performing the same action. Pero according to Kant, eh, isa lang dun ang ano, ang moral, ang nag-a-act morally, 'no? Bakit? Kasi morality depends upon motive, not outcome, 'no? Hindi yung consequence. So, yung second person, nagsasabi man siya ng totoo, pero ginagawa niya lang yun out of self-interest. The first person, on the other hand, is serving duty. Kasi duty nga yun, eh. Duty, deontological ethics yung tawag kay Kant, 'no? Kaya dahil sa duty. This distinction shock many thinkers, 'no? Kasi for Kant, morality is not about producing good consequences, eh. It is about acting from respect for the moral law. So, kumbaga mayroon kang ano, may batas ka
sa loob mo mismo na nagdidikta sa'yo na ito ang tama, 'di ba? Kahit na ano pang maging consequence 'no? Later on siguro sa criticism tingnan natin yung mga criticism dito sa it seems na parang rigidity ni ano, ni Kant 'no. And lastly, well lastly, secondly pala 'no, second formulation nito ni Kant sa categorical imperatives niya. Remember the first, formulation is that act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should become a universal law, universalism. Second na kanyang, formulation ng categorical imperative is act in such a way that you treat humanity, whether in your own person or that of another, always as an end and never merely as a means. Ibig sabihin, wag mong ituring yung tao as gamit, no? Because every people, every person is a rational person that possess intrinsic worth. 'No? So, hindi sila tools, hindi sila instruments, 'no? Kung ikaw ay boss, yung iyong mga empleyado ay hindi mga ano, mga tools, 'no? Sila yung mga tao, hindi sila ano, hindi sila commodity. They are people who have their own dignity. So, sa lahat ng actions mo, kailangan mong i-reflect, teka, ito bang action ko ay gagalang dun sa dignity ng tao bilang rational being? O I'm just using 'no, manggagamit lang ako 'no. Sabi niya, "No, kapagka manggagamit ka lang, eh, hindi ano 'yun, hindi 'yun moral 'no." Actually dito, in a way, influential si Kant sa ano, sa pagbuo ng human rights 'no. Later on pagka nagkaroon tayo ng chance maggawa rin tayo ng ano, episode ng history ng human rights 'no. Example, slavery 'no. Slavery, ang turing mo sa slave mo ay instrument lang, property, 'di ba? Therefore, it violates ano, human dignity. Exploitation, 'no? Manipulating people for personal gain. It violates the categorical imperative. Deception, yun nga, balik tayo dun sa pagsisinungaling, 'no? Kasi lying often treats another person as a tool for one's own purposes, eh. Kaya ako nagsisinungaling sa'yo kasi para maniwala ka sa'kin. So, ako yung makikinabang dun, 'no? Therefore, deception is intrinsically problematic, okay? Third formulation, 'no, yung tinatawag na ends o kingdom of ends, 'no? So sabi ni Kant, um, imagine a community in which every rational being acts according to universal moral laws. Lahat tayo ay moral at sumusunod tayo sa moral laws. Sabi ni Kant, ito yung kingdom of ends kasi nga lahat hindi natin tinuturing yung isa't isa bilang mga instrumento, but rather as an end in itself, 'no? Para siyang kingdom of God kumbaga 'no, so hindi siya literal na kingdom na political structure, rather it's an ideal moral society. We can say a utopia in a way 'no. Each person is simultaneously the subject to the moral law, ako yung dapat sumunod sa batas na moral, but also the legislator, ako rin yung manggagawa ng batas. Kasi reason ko yun, eh, 'di ba? And at the conclusion 'no, nitong Critic of Practical Reason, which I think it summarizes din yung buong, moral philosophy ni Kant 'no. One of the most famous lines o phrase ni Kant ay matatagpuan natin dun sa conclusion ng Critic of Pure Reason. Sabi niya, two things fill the mind with ever new and increasing admiration and awe. The starry heavens above me and the moral law within me. Yan yung ano niya, yung kanyang, arkitektura ba. 'Di ba kita natin, eh. So, pure reason, critic of pure reason niya, paano natin nalalaman, pero mayroong limits yung pure reason, eh. Eh, paano yung practical naman 'no, morality, 'no, and tuloy-tuloy pa sa practicality, sa practical reason, eh, ito namang mga ano, pulitika, batas 'no. Ano ba yung maganda, ano ba yung ano. So, ito bigay ko kay Russell 'to. Before we proceed dun sa kanyang pangatlong architecture, ah, how do we apply or
how does Kant at least perceive uh, politics, for example, law, history, governance. Yung pagkakakwento ni Lennon na yung may utopia din si Kant, 'di ba? Pero ang context din nito mga kapatid, Kant 'no, ah, Kant, is actually instrumental in the beginning, yung tinatawag na German Enlightenment. Meron din siyang contribution dun. So, Kant actually wrote a famous essay, "What is Enlightenment?" And its central slogan is "Sapere aude," dare to know. Manghas kang matuto at manghas kang magkaroon ng kaalaman, dare to know. Have courage to use your own reason, to apply your own reason. Ang political philosophy ni Kant, he supported constitutional governance, the rule of law, human dignity, and republican institution, considering the overarching political systems of the time. Medyo yan ang ano, ah, di naman unique kay Kant, pero he was very supportive of a government of the people na may constitutions. And yung placing premium sa dignity ng human person o ng tao. Also, Kant is a believer in perpetual peace. She anticipated ideas later associated with international organizations. Isasabi nila nga yung human rights, yung magkaroon nga ng gano'ng ano, mechanisms for nations to collaborate and ensure perpetual peace. Some scholars even regard Kant as an intellectual ancestor of the modern international global order. Kasi ano yun, yung conditions na critical practical reason are actually political frameworks na apply. Consider something to be universally applicable. You treat humanity as ends, not means. Kaya nga, the ends does not always justify the means, no? Kasi only humanity is the end. And apply this universality and the endless of humanity into a kingdom of ends. Like, power nung ano, kanyang political philosophy, how he views this, especially yung law and order. Kant is actually very applicable even until now, sa yung yung pinasimulan niya kasi yung kwentuhan. Kaya meron tayo kung ano yung mga tinatamasa natin ngayon. So just try to imagine kapag ito ay inaatake, mga ganito nating values and all, mapupunta ka kay Kant, na parang mahihiya ka kay Kant, eh. Now let's proceed dun sa isa ring importanteng ano, gawa ni Kant, yung Critique of Judgment. Critique of Judgment naman ay aesthetics or the philosophy of beauty. It explores beauty and art. Yan ang Critique of Judgment. To be honest, nakalimutan ko yung discussion nito ni Glenn Bartlett. Siya rin professor namin dito, eh. Pero meron lang isang aspect na naaalala. But, yun nga, aesthetic judgment is neither purely objective at hindi rin siya subjective. So, balik lang tayo lagi every time we discuss this. Hindi siya separate subject dun sa main philosophy ni Kant, which is yung sa critique of pure reason and the way how as thinking subjects we engage with reality. So ganun din ang beauty, no? And art, no? May nomenon, may phenomena, di ba? So beauty creates a free harmony between imagination and understanding. So kapag ka yung imagination mo at yung understanding mo nagkatagpo sila, may harmony dun, beauty yun. Kasi minsan
yung understanding mo, meaning 'di ba, yung sensation and yung understanding 'no, yung version, yung reason mo, pinipilit mong maganda sa isip mo, eh. Pero yung nasa harap mo hindi talaga, eh. So, hindi siya laging beauty is in the eye of the beholder. Meron meron kay Kant talagang objectively na pangit. Pero hindi mo kailangan sabihin sa kanya. Sabihin mo na lang, eh, sublime 'no, kasi Kant distinguishes beauty from sublime. Beauty delights 'no, aya-aya. The sublime overwhelms, so na-overwhelm ka, eh. Kidding aside 'no, standing before vast mountains, violent storms, or the night sky can invoke 'no, the idea of the sublime. It's so beautiful, eh. Pero 'di ba yung sinasabi nga niya na, "The starry sky above me and the moral law in my heart." Imagine, you stand before an ocean no, and the raging waves. Not necessarily beautiful, but you can you something is being evoked. Now, before I pass kay Lennon yung ito lang yung isang bagay doon sa 4 kasi yan, eh, yung sa critic of judgment. Parang naalala ko doon meron pa nga yan yung wala hindi ko nga maalala, eh. Ito lang, ito, ise-share ko kasi ito talaga naalala ko. Disinterested interest. It's actually the first 'no, the first, stage. Kaya nakakalimutan ko yung tatlo, eh. In the approach towards, aesthetics, sabi ni Kant daw 'no, according to Gwen Barry, we should learn to be disinterestedly interested. Ibig sabihin nung disinterested interest, na-behold mo yung beauty 'di ba, ang ganda 'no, sobrang ganda nung isang bagay. For example, you have seen a very beautiful flower. Now, this attitude in us no, na for that to remain beautiful, halimbawa nga yung flower sa garden, ang ganda niya 'di ba? Para manatili siyang maganda, kailangan nandun siya sa garden. Kasi kapag pinitas mo siya at inuwi mo siya sa inyo, it will begin to fade and wala ng ibang makakita ng beauty ng flower. So we have to control ourselves na kahit gaano tayo ka-interested, kailangan disinterested tayo in the sense na you don't lose something doon. You just be only if you just appreciate the beauty, just ayun, moments pala. Moments, yes, thank you, no. That's the first moment. Without any personal desire or practical interest in its existence, utility, or possession. Kaya ang kinukwento ko, yung sinasabi ko dun yung flower, kapag pinutol mo yun, wala na siya. Then the second moment, the pure aesthetic experience is entirely detached from physical craving or moral utility. So, dito baka ma-apply niyo rin 'to sa mga love life niyo kung may crush kayo, ano. Eh, kung talagang gandang-ganda kayo at, hindi ka mapapasa akin so at least, hindi kita angkinin. Second moment is universal validity. Kaya ito sinasabi kong medyo ano nga sa'kin madaldal kasi it's also still applicable nga doon sa yung reason tsaka sa practical reason. So we feel a sense of pleasure that we instinctively expect others to share, even though it cannot be proven by objective logical rules. It appeals to a supposed common sense or sensus communis. Ito na yung sinasabi ko 'no, yung una kasi nga yung first moment is disinterest. It's more of pigilan mo yung personal craving mo to solohin 'no, angkinin yung beauty ng object. Yung second connected to dun, bakit? Kasi yung nararamdaman mo doon sa object na yun, sa beauty ng object na yun, dapat nararamdaman din ng iba, 'no? Kaya meron siyang universal validity. Kaya dapat meron kang ano doon, meron kang duty mo din yan, eh, not to something about it or against it. Third moment is yan, purposiveness,
without purpose. Yung naalala ko na yan. Ibig sabihin niyan, the object is perceived as if it was designed with a specific purpose in mind, yet it functions without any actual defined conceptual purpose. This creates a free play between the faculties of imagination and understanding. Ang point lang niyan, yung purposeless purposiveness, halimbawa artwork, yung painting, alam mo may purpose siya, eh, pero alam mo rin wala siyang purpose. Does it make sense, 'no? Alam mo 'yun, 'di ba, may purpose siya, yung beauty niya is to be shown, pero, eh, meron free ka to imagine, eh, kung ano yung purpose niya. Ibig sabihin, puwede mo siyang gawing placemat, pero alam mong hindi niya purpose 'yun, pero puwede, 'di ba? So, purposive siya, at the same time purposeless siya. 'Yun ang point niyan, 'no, na 'yun yung moment na you are actually experiencing beauty. The fourth moment, yung necessity. Aesthetic judgment carries a feeling of exceptional necessity. We implicitly demand that everyone else ought to agree with our assessment of the object's beauty, establishing it as a universal model of taste. Ganun kabangis yung um, genius ni Kant kasi yung sinasabi ko nga sa inyo, yung judgment, yung practical reason, tsaka yung pure reason, hindi yan separate books or separate entities, no? Na, 'To ano lang 'to, ambit lang 'to ng pure reason." Hindi, epistemology lang 'to. Hindi gano'n nagwo-work ang whole transcendental idealism project ni Kant. Yung judgment, kung mapapansin ninyo yung 4 moments ng critical judgment ni Kant, makikita niyo yung glimpse diyan na applicable sa moral philosophy niya. Kasi kapagka you treat humanity as an end, kahit gaano kaganda yan, you will respect the dignity of the person, babae man yan o lalaki. You will not treat them as objects, you will not treat them as sources of your pleasure or kung ano yung mga urges mo, 'no. So, 'di ba, purposeless purposiveness, disinterested interest, necessity, yung second moment yung universal validity. So, just try to imagine, 'no, ganun kalupit yung genius ni Kant at napakaliit lang niyang tao. Now, with all this, we have seen this, 'no. Paano naman natin ilalagay sa picture yung religion? Kasi may aesthetics din ang religion, meron din siyang epistemology, meron din siyang morals. May famous na statement si ano, si Kant, eh. Sabi niya, "I had to deny knowledge in order to make room for the faith," 'no? Why? Kasi katulad na kanina napakaganda nung exposition ni Russell sa Critic of Pure Reason, eh, ang dami ko ring naaano, eh, ngayon ko lang din na-gets yung mga yun, eh. Pero katulad nung sa exposition kanina ni Russell, 'di ba, ang pinaka-main question ng Critic of Pure Reason is, "What can I know?" Ano yung puwede kong malaman at paano ko malalaman na yung nalalaman ko ay totoo kumbaga, 'no? Now, to that question, "What can I know?" The answer was actually surprisingly restrictive, 'no? Para kay Kant sabi niya, "Human reason cannot prove many metaphysical realities kasi it's outside of our experience," 'no? Remember, kaya yung sabi niya, "I had to deny knowledge in order to make room for the faith." Human reason cannot demonstrate as if, scientific, experiment, 'no? It cannot demonstrate God, freedom, immortality, love, 'no, through theoretical knowledge, 'no? Now, some people, some philosophers, believe or interpreted na, so that is now the end of religion. In fact, sila Nietzsche, sila ano, sabi nila, because of Kant, dun nagsimula raw na ano, na parang na-discredit na yung religion kasi nga outside of knowledge na siya, eh. Pero dinestroy ba talaga ni Kant yung religion, 'no? Ni-reduce niya ba talaga yung human beings to just deterministic machines?
'no, na controlled lang ng ating reason. Para sa kanya, si Kant mismo sabi niya, "No, because there is another kind of reason," na nabanggit na natin kanina, na outside ng pure reason. That is practical reason. Dun papasok yung question ng Diyos, ng immortality of the soul, 'no, ng freedom, yung mga bagay na hindi mapo-prove ng pure reason, pero sa practical reason, 'no, eh, makikita natin, it points towards it, 'no, yung our practical reason. For example, God. Kant observes here a troubling fact, 'no, that virtue and happiness often do not coincide, 'no. Halimbawa, virtue of temperance, 'no, temperance. Eh, minsan ang mas masaya ano, eh, yung talagang very passionate ka, 'di ba, makipag-away ka sa comment section, 'di ba? Yun ang nagbibigay ng happiness sa'yo, eh, 'di ba? A virtue of purity, eto maraming mga nakikinig sa'tin mas mage-gets niyo 'to, gawin natin na talagang mage-gets ninyo. Katulad nila Doc Luke, nila Noah, virtue of purity for example, 'no? Eh, masarap, eh, 'di ba? It makes me happy to do it. Pero yung virtue, iba yung hinihingi niya. Temperance din yun, eh, actually yung purity. So, now kaya tayo merong minsan, 'di ba, we often say, "Why do good people suffer?" Tapos bakit yung mga evil people sila pa yung masaya, sila pa yung mayaman, sila pa yung mga senador, sila pa yung yung parang nabibiyayaan, 'no? So, baliktad ata Lord, ah. So, history is full of examples, 'no? Pero our practical reason seeks a world in which goodness and happiness are ultimately united, 'no? Sa nagme-meet 'yun, yung supreme happiness mo at yung supreme goodness, 'no, ng virtue. Kant, following in a way kahit na ni-reverse niya, in a way sabihin ng iba, 'di ba, nagrebelde siya sa scholasticism. Pero in a way minana niya 'to sa scholasticism, minana niya 'to kay Augustine, kay Thomas Aquinas. Ang tawag niya dito sa meeting point ng happiness at ng goodness, tawag niya dito ay yung summum bonum, the highest good. If the highest good is possible, there must be an ultimate moral order to reality. Kung meron pala nitong tuktok na ito, eh, di ba? This leads practical reason towards God. Itong summum bonum na ito ang Diyos, 'no? Ito, sabi ni Kant, hindi ito scientific conclusion, ha. Kasi hindi natin naeksperimentuhan ng Diyos, eh, hindi natin puwede siyang ilagay kumbaga sa microscope tapos, ito yung processes, 'no, para maging summum bonum siya, hindi. It it is also not a metaphysical proof kasi nga sabi nga kanina, 'di ba, remember, our reason can argue both sides, 'no. There is God, there is no God, 'no. We can argue, then we can convince each other, 'no. Puwede nga ako kahit pare ako sabihin ko sa inyo na walang Diyos tapos mag-a-argue ako, maniniwala kayo sa'kin kung magaling akong mag-argue, 'di ba, o baliktad, 'no. This affirmation, sabi ni Kant, this is a moral foundation of a just universe. So, necessity ng just universe na mayroong Diyos, na mayroong summum bonum, 'no? So, that's God. Let's go now to freedom. Freedom hindi rin mapo-prove ng pure reason. Pero sabi ni Kant, if morality exists, then freedom must exist. Why? Kasi yung moral responsibility, yung responsibilidad mo, it presupposes na pwede kang pumili, 'no? Kasi absurd, 'no, na sisihin mo yung isang tao, 'no, sa isang action na hindi naman niya hindi niya maiiwasan, 'no? Kung wala pala siyang choice, wala siyang freedom, pare, yung pumatay, eh, wala pala siyang freedom, eh, ano pala yun, eh, kumbaga dictates yun ng nature, eh. So, hindi mo siya puwedeng ikulong kasi hindi siya guilty dun, walang guilt, 'no? Therefore, moral obligation implies freedom. Theoretical reason cannot prove freedom, 'no? Again, hindi tayo puwedeng walang experimentation. But
practical reason requires it. Thus, freedom becomes a postulate of practical reason, not knowledge, not speculation, but a necessary assumption for moral life. Kasi kung walang freedom, wala ring morality. Third, no, last, immortality, no, mortality of the soul, or the infiniteness of the universe. No? So, ang moral law demands perfect virtue. Yet no human life seems long enough to achieve moral perfection. Kahit na tanda mo na, kahit buong buhay mo, ikaw ay nagsistrive na maging virtues. Eh, di ba nga meron tayo sa Tagalog sa tao lang ako eh. Di ba? So, kasi mahirap na i-perfect eh, kasi nga perfection eh. No? Therefore, practical reason points toward an endless moral development. Kung saan mapa-perfect mo na yung virtues, no? But that cannot be in this life. Therefore, Kant suggests immortality, no, of the soul. Again, no, not proof, not demonstration, but rather a rational necessity arising from moral experience. No? God, freedom, immortality. No? Na again, lahat ito ay nanggagaling doon sa practical reason. Tawag dito ni Kant, ito yung mga postulates of practical reason. No? So yan, nakita natin ngayon yung ano ni Kant ng kanyang ano ba yung pwede kong malaman? Paano ko malalaman yun? Ano yung tama? Yung ginagawa ko, paano ko malalaman na yung ginagawa ko ay tama? Paano ko malalaman na yung nasa harap ko ay maganda? And dun sa second, kasama yung usapan ng meron mang Diyos, meron mang freedom. No? Now let's go. Teka, nakita natin lahat. Okay, seems na maganda. Pero may mga problematics din eh. No? May mga critics din kay Kant. No? So, ibibigay ko kay Russell itong discussion ng mga criticisms at ng, syempre, yung mga defenses din ni Kant. Well, gaya nga nabanggit kanina, Kant and his philosophy ushered in dun sa emergence of tinatawag na German Enlightenment, no? Um, dahil nga ano, dahil very revolutionary ito, yung transcendental idealism. The problem is, yun nga, dahil nga basta kung alam mo nga effective ka at magaling ka, you will really meet a lot of criticism, no, or critics. Ang critic kay Kant, well, papahapyawan ko ng mas mag-focus tayo sa legacy niya. Kasi ang makaka-appreciate lang nito yung mga philo students. Pero sige, try natin siya into layman's terms. Yun nga, yung pinakaunang critic doon, halimbawa, it's actually quite a modern one. Ano yung mga may ano, insanity? Kasi ang presupposition ni Kant, lahat ng tao ay nag-iisip ng matino. Paano yung may mga impairment na makapag-isip ng, ah, obviously, 'pag intoxicated ka ng alak, kuwan ka na, impaired ka na. Ano pa yung medyo may cognitive na ano, na issues, 'no? Well, yun nga, 'di ba? So yun ang unang kritik kay Kant. So, para sa kanila, magko-collapse yung idea. Kasi hindi maging universal yun dahil hindi naman lahat ay may impairment at mga tao pa rin sila. So, saan sila? I-excuse natin na di sila makakaintindi ng categorical imperative dahil may impairment. Now, for the traditional critics, no, we have, of course, merong transcendental idealism, merong absolute idealism. And I believe siya nga nagsabi na after ko wala ng philosophy. Si Georg Wilhelm Friedrich Hegel. After Kant, Hegel is the next ano eh, biggest ano. Of course, there is Fichte, there is Reinhold, no, pero Hegel na rin yan, absolute idealism niya. Sabi ni Hegel, kung si Kant, Kant drew too much a sharp distinction between appearance and reality. Yung phenomena at saka nomena nga, 'di ba?
sabi ng Namenon na unknowable, eh, paano mapadinis kasi hindi nga natin malalaman, parang gano'n ang yun nung tinipag ni Hegel, eh, may ano yan, may ginawa si Hegel diyan para matanggal yung distinction ng nomena sa phenomena. Ayun din yung genius ni ano, Hegel. Si Schopenhauer naman, isa sa mga kilalang pessimist philosopher, sabi niya dun, eh, okey naman si Kant kaso lang masyadong OA yung ano, yung philosophical system niya. Take it from a pessimist 'no. Same din dun sa estudyante niya si Nietzsche na parang ni-refront mo lang, ginawa mo ng German tapos medyo, ah, less lang yung religious symbols, eh, pero it's just another version of the Christian moral absolutism. Kasi nga meron ka pa ring kingdom, meron kang obligation, eh, ano si kasya diyan? Si Nietzsche yun, Schopenhauer yung ano nga, masyadong okey, parang unnecessarily complicated yung system. Of course, yung mga Kano, mga English, eh, yung utilitarian critique nila na pangga nga kasi yun dun sa duty nga kasi ito yung kay Kant, eh, sa mga utilitarians, eh, consequences matter. Rigid prohibition on lying can sometimes produce disastrous outcomes for example. At the same time minsan 'di ba, what can be moral is the greatest happiness of the greatest number, yun ano may utilitarian model. Eh, in a way parang nauna yata si Kant, si Bentham yan tsaka si John Stuart Mill. Yung mga Katoliko naman, dahil nga protestante si Kant, yan. Yung mga Thomists tulad ni Etienne Gilson tsaka ni Jacques Maritain, and they argue that Kant's separation between the phenomena and noumena undermines classical metaphysics. Needless to say, yun nga yung point talaga 'no. Talagang may mga nasagasaan si Kant. Kasi for the Thomistic tradition, the human intellect genuinely knows reality itself, not merely appearances. Dahil nga meron tayong gano'ng gift 'no, as humanity. Another issue when it comes to morality, yung murderer at the door. I think na-discuss din natin ni Lennon 'to dun sa usapang lying 'no. Yung mga patay-tao, pumatok sa pinto mo, ngayon tinatago mo yung bibiktimahin niya, yung victim niya. Nagtanong siya sa'yo, "Nandiyan ba yung si ganito?" Eh, sabi ni Kant, kailangan mo sabihin yung totoo, eh, kasi nga lying is morally wrong. Eh, kung hindi mo naman sabihin at the expense na dahil tutulungan mo, you will save a life kapag hindi mo sinabi, you're guilty of lying. Eh, kung rigidly you subscribe to Kant, you still have to say na hindi 'to, eh. So, many philosophers have found this deeply troubling. Parang, okey, ilalaglag mo rin pala ako kung kapit-pitan ng ano. Pero actually, para hindi naman maging reductive, yes, it's problematic 'no, and obviously meron tayong higher order of morality na which will compel us and even inspire us to do the otherwise 'no, to save a life. Pero yung genius nga ni Camp dito kasi, if we cannot establish categor categorical categorically that our morals, exist with a sense of universality, lahat tayo magfo-fall sa relativism. It needless to say, kung implied na na-foresee niya 'to, eh, na given the battles between rationalism and empiricism, then given that despite he meticulously designed his philosophical system, alam niya magkakaroon pa rin ng flaws. Na-foresee niya 'to na, okey, wala tayong ganitong sense ng universality, ng respect for human dignity, lahat tayo mahuhulog sa relativism. At ang consequentialism lalala, punta siya sa kamay ng mga makarisma at makapangyarihan. When that happens, sino magsa-suffer? Still humanity 'no. Ano ko lang, excursus ko.
Neglect of emotions, so medyo ano kasi David Hume and Carol Gilligan argued that compassion, care, and relationships are essential to morality. Si Kant nga kasi dahil wala siyang love life tapos kailangan 6:00 nandun na siya kung saan siya pupunta. Wala siya hindi ito na-account ni Kant kasi medyo nga more on the rule of the mind. The mind takes precedence. Ang defenses naman ni Kant, i-clear ko lang yung tatlo, naman dignity, 'no, human rights discourse often reflects Kantian assumptions on the insistence na ang dignidad ng tao remains extraordinarily influential. Paramount 'no, paramount to human dignity. Limits of knowledge, his critique warns against intellectual arrogance 'no, na reason is powerful but reason has limits. Moral integrity, Kant reminds us that morality cannot simply be reduced to utility or preference. Some things ought never be done, 'di ba? Yan talagang ano diyan, regardless of the benefit. Hindi na siya sa gusto mo. O kaya kayo, basta naman po kasi kayo kung meron kayong ano din, o sa tingin niyo tama ba si Kant dito, mali ba si Kant? Feel free to share in your comments. Now, with all this 'no, ah, sino nga ba si Immanuel Kant? Ang reflection ko lang dito 'no, such a little person na hindi lumabas sa Königsberg was able to craft such monumental stuff. Tama ka dun, alam niyo kung bakit hin-highlight ni Lennon yun? Eto, challenge ko rin sa mga mas bata sa amin na meron tayong idea, hindi ko alam kung sino nagtanim sa atin yan, pero like Rizal for example, na ikaw ay tatalino o magiging influential ka if magkaroon ka ng napakalawak na karanasan ng buhay na makapunta ka sa iba't ibang lugar. Pero ito si Immanuel Kant mga pre, shinape niya yung the next, um, set of future ng German intellectual system without leaving his hometown. So, it does not necessarily follow na kung gala ka mas may wisdom ka. Kung gala ka mas wala kang pera kasi ubos, Pero si Kanta yun, um, he's just there 'no, and grabe yung ito, di-discuss din nun, na from this person with a quite unassuming, posture or, um, status, hindi siya celebrity kung tutuusin, Pero ano yung impact, ano yung legacy nung Immanuel Kant 'no, not only sa philosophy but sa world 'no, na how he shaped the world. Sige nun. Katulad nga ng nabanggit na kanina, after Kant, almost all o at least every major philosophical movement after niya, after ni Immanuel Kant, they emerge either as a successor kumbaga ni Kant or as a rebellion against him 'no. And we can see it hindi lang sa pilosopiya, even beyond 'no, yung influence ni Kant, you have yun nga nabanggit ni Russell yung German idealism 'no, sa pilosopiya na later on kinuha ng social nationalism, tinatawag nating Nazism, para i-ano nila yung Aryan race 'no. So, may gano'ng ano, ibig sabihin lumabas na siya sa pilosopiya. Yung phenomenology 'no, so yan sila, and later on existentialism 'no, kasi laging ano yan, hand on hand yan, yan. Levinas, Heidegger, wala yan sila kung wala si Kant. Yung analytic philosophy although kahit na medyo malayo kasi nga analytic philosophy ang focus language tsaka ano, tsaka mathematics tsaka tawag dito, kung ano pa mang mga trip nila sa buhay, 'di ba? Pero they also can find their roots kay Kant.
dahil dun sa kanya ano ng pure reason. Political liberalism, nabanggit kanina 'no, na Kant is an intellectual ancestor for the current political liberal order 'no. Yung mga constitutional, na porma ng gobyerno, yung international order, yung banggit kanina ni Russell, yung napakagandang maliit lang na libro yun ni Kant, yung Perpetual Peace. Si Brother Robert Ducado, yan ang kanyang thesis sa ano, sa college. So siya ang expert diyan sa Perpetual Peace. Pero ang natutunan ko diyan kasi sumasama ako sa kanya nun sa ano, sa meeting niya with ano, Brother Romy Abulad, eh. Ang natutunan ko diyan sa Perpetual Peace ni Kant is that remember 1700s 'to, usapan natin, So wala pang mga UN. Pero fino-foresee na ni Kant na magkaroon ng UN, magkaroon ng ASEAN 'no, na magkaroon ng isang international organization na mag-e-ensure ng kapayapaan kumbaga para wala ng giyera. Kaya perpetual peace, eh. Although sabi dun ni Kant, hindi siya eternal peace, kaya ang eternal peace sa Diyos lang yun. Yung perpetual peace, political yun, politika. Ethics, of course, napag-usapan natin ethics, napakaimportante ng ano, deontological ethics ni Kant. In a way, theology rin, epekto din niya ang theology 'no, 'yan siya, si Heidegger, yung mga 'yan may mga epekto rin yan sa ano, especially yung mga modernista, yung mga medyo modern ng ano, ang conception ng ano, sa theology 'no. So, ti-trace din nila kay Kant yung kanilang ano, provenance 'no. In a way, we can say na kung wala si Kant, walang Hegel, walang Schopenhauer, walang Nietzsche, walang Levinas, walang Heidegger. Kasi lahat sila almost 'no, ay nagbabase kumbaga either nag-a-agree nga o nagdi-disagree sila kay Kant 'no. So, much of the modern philosophy would look unrecognizable without Immanuel Kant. Yan, walang Karanso, walang Padilla, Hmm, that's true. Yun nga, it's such a very uh, ano yun yung ano yung idiom, nobody has thought that such a little man can project such a huge shadow, parang gano'n. Parang medyo kay Tyrion Lannister yun, sa Game of Thrones. Parang gano'n si Immanuel Kant. Now, since we are at the close of this episode, thank you nun, at naisip din natin discuss si Kant. Again, thank you sa hindi executive producer natin, siya man nagsabi. hindi kami hindi kami gano'n ka-ano sa ano, sa filo, hindi na kami gano'n ka-confident, so to speak. Dahil tagal na naming nag-aaral, magsasampung taon na nga. Pero yun nga, sa akin naman there's something deeply humbling about Kant. Being regarded as one of the most influential brains of his time. What he taught is not the greatness of the human mind, but the finiteness. Sure, human reason can be magnificent, but it is finite. Kasi may gano'n tayong yabang minsan na kapag tayo ay nasa position of power, nasa position tayo ng intellect. It's as if we own and we have control over everything. Can't say, okay, yeah, sure, pero ano lang, fossil lang. May limit siya. Hindi yan unlimited and hindi yan infinite. So we can explore the cosmos, we can attempt trying to put on more flesh sa mga mysteries, no? We are bound by limits. We can discover scientific laws, build civilizations, provide ganda nga nung isang report groundwork for the metaphysics Physics. of morals. Ganda, we can build groundworks, no? He actually did it, no? He provided a solid groundwork dun nga sa magiging UN, magiging NATO, bago naging UN yan, League of Nations yan, eh. All of this, no? You can build civilizations, yet there remain
questions that transcend complete comprehension. That's the mighty genius of Immanuel Kant. Ah, ang aking ano diyan, ang aking takeaway 'no, gaano man tayo kagaling o hindi kagaling, gaano tayo ka-sensitive o insensitive, 'pag dumating yung isang sitwasyon wherein we are asked to act, una magkaroon tayo nung prinsipyo na iga-guide tayo. And at the same time, kung gaano man tayo kalimitado, as long as we remain true sa mga prinsipyo natin, we can transcend, we can change societies actually, if we just remain true 'no, and guided by principles. Yun ang akin nun, ikaw? Siguro yun yung ano 'no, yung enduring na wisdom ni Kant 'no. Beyond just the systematic, critique of pure reason, of course, the categorical imperatives. Of course, yung mga yun ay mga importante na mga legacies niya, eh. Pero siguro beyond that, yung kanyang enduring na wisdom is not skepticism, eh, hindi rin dogmatism, but yung intellectual humility ba. Yung babalik tayo kay Socrates, eh, that we know what we know and also what we do not know. And to act morally despite ng iba't ibang mga uncertainty 'no, but still to choose to act morally. Actually yun yung ano, kahit na sabihin mo hindi ako pabor sa deontological ethics. Yung pinakamagandang ano ni Kant I think ay yung ano, idea na you act morally because that is the moral thing to do, not because it benefits you, not because it will be good afterwards 'no. So, you act morally because that is the moral thing to do. I think that is the greatest kumbaga na ano ni Immanuel Kant. Ah, so Kant once summarized philosophy in 4 questions. What can I know? What ought I to do? What should I do? What may I hope for? What can be hoped for? And what is human? What is man? And 2 centuries later, eh, tinatanong pa rin natin 'tong mga tanong na 'to 'no. So, kita ninyo yung ano, yung enduring talaga na influence ni Immanuel Kant 'no. So, anyways kung kayo po ay naririto pa at hindi pa kayo nagsasawang marinig yung aming mga boses at pinag-uusapan natin ang isang matagal ng patay na Prussian na ano, hindi man lang umalis sa kanyang bayan, eh, maraming salamat po sa pagsama sa amin 'no. So, if you are new here, welcome and of course, please rate us, share this episode, like this episode, subscribe 'no, kung kayo nasa YouTube o kung saan man kayo na, na platform nakikinig 'no. And if you have a comment, please don't, 'wag kayong matakot kumbaga comment kayo diyan sa Spotify, sa social media, our social media and sa YouTube kung sa YouTube kayo nakikinig 'no. You can also always, suggest topics that we can discuss, maybe another philosopher that you want us to cover 'no, sa ating regular actually itong ating usapang pilosopo, eh, although irregular ang paggawa namin. Pero regular 'to, hindi 'to nawawala. So sa website nga natin sa tamangusapanpod.com may sarili yang ano, puntahan mo yung episodes tapos lagyan mo yung, meron dun mini series, tapos meron dun usapang pilosopo. Naka-ready yun lahat ng mga na-record nating mga philosophers 'no. So kung meron kayong suggestions, well, you can comment on us, message us. Puwede kayong mag-message sa email 'no, sa tamangusapanpodcast@gmail.com 'no. So dito na muna tayo and magkita tayo sa susunod. And I think although hindi pa planchado baka magkaroon kami ng mini series ng ano, Social Doctrine of the Church. Pero tingnan natin kung susunod yun dito o susunod sa susunod dito. Anyways, yun. Maraming maraming salamat and hopefully kayo ay naliwanagan sa Kant's thought, no? Tapos you can Kant. So, yun. Yun lang muna tayo. Maraming salamat. Ito po si Lennon.
Naman si Russell. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Bye-bye.